Lahat po tayo, gusto po natin magkaroon ng isang bahay na masasabi po natin na atin. Gusto po natin magkaroon tayo ng isang bahay na alam po natin na safe po doon yung family po natin. And syempre, more than po doon sa mga kagandahan or sa mga features ng bahay po na yon, ang gusto po natin, isang bahay na kahit may bagyo, hindi po masisira. Po? Gusto po natin ng isang tahanan na maglalast. Okay? Pero mga kapatid, ito po yung gusto po nating pag-usapan sa umaga po na ito. Alam ko po, gusto po natin talaga ng dream house. But the question is this, paano naman po yung dream family natin? Marami pong tao, gusto po nila ng isang magandang bahay. Pero ang tanong, gusto ba nila ng isang magandang pamilya? Marami pong tao, gusto nila ng isang magarbo, mamahalin, at maraming features na bahay. Pero ang tanong, gusto po ba natin ng ganun din ng pamilya? Gusto natin ng isang matatag na bahay. Pero ang tanong, gusto po ba natin ng isang matatag na pamilya? Kaya sa umaga po na ito, pag-uusapan po natin a family or a house that was built to last. Yun po yung gusto po nating pag-usapan ngayon. Hindi lang po tayo mag-focus dun po sa physical ng aspeto ng ating tahanan or ng ating bahay. Pero ang gusto po natin, magkaroon po tayo ng isang pamilya na maglalas. As pamagitan po yun ng pananampalataya ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa umaga po na ito po ang aking proposition. Our greatest goal is not simply to leave our children a house to live or to live in, but to live a faith to stand on. Hindi lang po isang bahay ang gusto po nating ipamana sa ating pamilya. Gusto po natin makapagpamana ng isang pananampalataya na nagmumula po sa ating Panginoon. Kasi naniniwala po tayo na ang bawat miyembro ng pamilya, kung magkakaroon po ng pananampalataya sa ating Panginoon, ay isang pamilya po na matatag. Amen po ba? Amen po. Kaya sa umaga po na ito, pag-usapan natin, a house built to last. At kanina po, nabasa na po ng ating elder ang ating pong passage sa umaga po na ito. Pero para po, mas ma-review pa tayo, basahin po ulit natin ng mabilis. Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi po ni Jesus Christ ganito, "Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell. And great was the fall of it." Mga kapatid, dito po sa mga talata po na ito, makikita po natin na nagpakita po ng dalawang uri ng bahay ang ating Panginoong Yesus. Or shall we say, dalawang uri po ng pamilya. Hindi lang po physical house, but a home na masasabi po nating atin talagang tahanan. Ito pong ating pamilya. Asay po ng ating Panginoong Yesus, ang isang matalinong tao daw po, itatayo daw po niya ang kanyang pamilya na ang pundasyon po ay matatag, bato. Pero ang mangmang daw po na tao, itatayo daw po niya ang kanyang pamilya, ang pundasyon daw po ay buhangin. Dalawang uri po ng tao, dalawang uri ng bahay, dalawang uri ng pundasyon. Nakikita po natin, merong matalinong tao, merong mangmang na tao. Okay? Merong isang bahay na nakatayo, ang pundasyon, bato. Merong isang bahay, nakatayo, ang pundasyon ay buhangin. Pero meron pong isang bagyo na dumating. Same storm. Sabi po doon, dumating daw po ang bagyo, dalawa po ang naging destination, dalawa po ang naging resulta din po sa bahay na yon. Yung bahay daw po na nakatayo sa bato, dumating ang bagyo, hindi po nasira. Bakit? Dahil matibay ang pundasyon. Yung isa naman pong bahay na ang pundasyon ay nasa buhanginan, dumating din, the same storm. Yun din yung bagyo. Pagdating daw po ng bagyo, nasira. Bakit? Dahil mahina daw po ang pundasyon. Kaya mga kapatid, sa umaga po na ito, ang gusto po natin maging matalinong tao. Ang gusto po natin, magkaroon po ng isang pamilya na ang pundasyon po ay isang matatag na pundasyon na kahit anong uri ng bagyon dumating ay hindi po masisira ang ating tahanan. Ito pong tanong na sasagutin natin ngayon mga kapatid. How can we build a family that will stand when life storms come? Paano po ba tayo magtatayo ng isang pamilya na kahit gaano pa karaming bagyo, na kahit gaano pa kalakas ang bagyo ay hindi po masisira? Gusto niyo po ba ng ganong pamilya? Gusto po ba natin ng pamilya na kahit anong pagsubok ang dumating, buo pa din tayo?
Gusto po ba natin ng isang pamilya na kahit sirain po ng ibang tao, kahit siraan, kahit awayin ng ibang tao, kahit ano bang problema ang dumating, ang pamilya po ninyo buo pa din? Gusto po natin yun. Ayan po ang pag-uusapan po natin sa umaga po na ito. 3 bagay lang po ang nais ko pong ibahagi sa inyo. 3 tips na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Paano nga po ba tayo magbubuo ng isang pamilya po na matatag kahit po sa gitna ng bagyo. Napaka-evident po ng mga katotohanan na makikita po natin sa talataan po na yun. Ito po ang una. Sabi po doon ng ating Panginoon, we should build our home on the Word of God. Kung nais po natin ng isang matatag na pamilya, dapat po tinayo po natin ang ating pamilya na gamit po natin ay salita ng Diyos. Tama po ba? Naalala niyo po yung story na nakalakihan po natin, yung 3 little pigs. Naalala niyo po yung story na yon? Meron daw pong 3 piglet na nagtayo ng bahay. Yung isa, made of straw. Yung isa, made of wood. Yung isa naman, made of bricks. Alam mo natin? Tapos daw po, meron dumating na big bad wolf. Tapos hinipan yung bahay nila. Ano daw po yung nangyari dun sa bahay na ginawa sa pamagitan ng straw? Nasira. Dumating din daw po yung big bad wolf. Hinipan po yung bahay na ginawa sa kahoy. Nasira. Pero nung dumating daw po yung big bad wolf at pumunta dun sa bahay, nagawa po dun sa bricks, sa bato. Ano daw po nangyari? Hindi po nasira. Ano po ang punto, mga kapatid? Ibig sabihin po, sa paggawa po ng bahay, kailangan po, sobrang importante po ang materyales. Po? Kaya ganoon din po sa family natin. If we want to build our family ng matatag, ang tanong, ano pong materyales ang gamit po natin? Saan po natin binubuo ang ating pamilya? At dito po, malinaw na malinaw, sinabi po ng ating Panginoong Jesus, gusto nyo ng matatag na pamilya? Dapat binubuo ninyo ang inyong pamilya ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung meron daw po tayong mga hollow blocks, kung meron daw po tayong mga bricks na dapat ginagamit sa ating tahanan, sa ating pamilya, yun po ang salita ng Diyos. Kung meron daw po dapat pader, proteksyon ang ating tahanan, ang ating pamilya, yun daw po dapat ang salita ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, ano pong sabi ni Jesus Christ dyan? 2 beses. Sabi niyo sa verse 24, everyone then who hears these words of mine, take note of that Sabi po ni Jesus Christ, kung meron mang sa inyo nakakarinig nung salita ko, it's my word. At hindi lang po basta naririnig, ang sabi ni Jesus Christ, dapat daw po sinasagawa natin. Sabi niya, everyone then who hears these words of mine and does them, dapat ginagawa daw po natin, will be like a wise man. Isang matalinong tao daw po ang nakikinig sa salita ng Diyos at isinasagawa ito. Pero pansinin niyo po, pagdating po ng verse 26, ang sabi din ni Jesus Christ, and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man. Imagine niyo po mga kapatid, papansinin niyo po parehas lang po nilang narinig yung salita ng Diyos. Pero meron po 2 reaksyon. Ang sabi ni Jesus Christ, lahat naman kayo naririnig yung salita ko. Pero sino lang ang matalino? Ang matalino lang yung mga gumagawa ng aking salita. Yung mga hindi nagsasagawa nito, kayo ay mga mangmang. Mga kapatid, lahat po tayo dito every Sunday nagsasama-sama. Po? Lahat po tayo pare-parehas po ng mensahe na naririnig. Tama po? Ngayon ang tanong, pagkatapos po ng ating gawain, pagkatapos po ng ating worship service, pag tayo po'y umuwi na sa ating mga tahanan, ang tanong po sa atin, nagiging matalino ka ba o nagiging mangmang? Mga kapatid, it's not enough that you hear the Word of God. It's not enough that you are listening to the Word of God. The question is, are you doing the Word of God? Bakit? Kasi ang sabi po ng ating Panginoon, pare-parehas ninyong narinig ang salita ko, pero iba-iba ang reaksyon ninyo. Ang mga taong nagsasagawa nito ay matalino at ang mga tao na hindi nagsasagawa nito ay mga mangmang. Ganon din po mga kapatid sa ating pong pamilya. Ganon din po sa ating tahanan. Alam ko po, tayo pong mga miyembro ng IRM Cathedral, ang dami na po nating alam sa Bible. Amen po? Marami po sa atin dito, laki sa Sunday school, kahit mga magulang po natin. Tama po?
pinalaki tayo sa Sunday School, meron tayong DVBS, meron tayong junior worship, tapos umatin pa tayo sa fellowship ng mga kapisanan, meron pa tayong life group. Alam niyo po, ang dami na po nating alam sa Bible. Ang dalas na po nating mag-aral ng salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, nagiging matalino po ba tayo? Yung salita po ba ng Diyos na araw-araw po nating naririnig ay isinasapamuhay po natin? Bakit? Dahil ang sabi po ni Jesus Christ, kung hindi ninyo isinasapamuhay yung aking salita na narinig niyo sa akin, para lamang kayong mga mangmang. So dito po mga kapatid, it's very important. Again, hindi po sapat na sabihin natin, ay pastor, Christian family kami. Yeah po, sapat po ba yun na sabihin natin, pastor, huwag ka mag-alala sa family namin. Christian family kami, dumadalo kami ng church, meron kaming life group, huwag ka mag-alala sa amin, active kami sa kapisanan. Alam niyo po, hindi po yun ang basehan ng pagiging matalinong tao, sabi ng ating Panginoon. Ang sabi niya, ang tanong ay ganito, ginagawa ba ninyo? Kung totoong Kristiyanong pamilya kayo, alam niyo ba ang salita ng Diyos at nakikita ba ito sa inyong tahanan? Kung totoong Kristiyano ka, alam mo ba ang salita ng Diyos at nakikita ba ito sa iyong buhay? That's the question. Kaya dito po mga kapatid, napakagandang paalala po sa atin ito. Nagiging matalinong tao po ba tayo or nagiging mangmang lang tayo sa harapan ng ating Panginoon? So paano po natin masusukat kung ang ating po talagang pamilya ay nakababad or binubuo sa salita po ng ating Panginoon? Dalawang bagay po. Number one, family is formed by obedience. Again, mga kapatid, it's a good thing that you are hearing the Word of God. It's a good thing that you are studying the Word of God. But the next question is, again, are you obeying the Word of God? Kasi ang ating pong pamilya ay mabubuo, hindi lang po basta-basta sa pakikinig, pero saan po? Sa pagsunod. Alam ko po yung mga magulang nga nandito na experience natin to. Kapag pinapagalitan po natin yung mga anak natin, paulit-ulit na lang yung ginagawa nila. Tama po? Minsan po ayaw na po natin mag-sermon, napapagod na tayo. Bakit? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo to, nak, hindi ko hinihingi ang sorry mo, ang hinihingi ko yung obedience mo. Tama po ba? Minsan ang gusto po natin, nak, ganito na lang. Pwede ba sundin mo na lang ako? Pwede ba mag-obey ka na lang? Tama po? Bakit? Kasi po, obedience is very important. Mga kapatid, ganoon din po sa family natin. Kung babalik po tayo sa Biblia, at makikita po natin yung mga successful na family doon, sila po talaga yung mga pamilya na sumunod sa ating Panginoon. Let me give you an example. 3 tao po yan, 3 kalalakihan. Una po, si Abraham. Makikita po natin na si Abraham, grabe po yung obedience sa ating Panginoon. He obeyed God and walked by faith. At dahil po si Abraham ay sumunod sa ating pong Panginoon, ano pong nangyari sa kanyang pamilya? Nakikita po natin ngayon. Ang bayan po ng Israel, nanggaling po kay Abraham. Nagkaanak si Abraham, si Isaac. Si Isaac nagkaroon ng anak, si Jacob. Si Jacob nagkaroon ng anak, 12 tribo po ng bayan ng Israel. Naging matatag. Nakita po natin, why? Kasi po ang bumuo po sa kanilang pamilya ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Kung titingnan din po natin si Noe. Gaya po si Noah. He obeyed God. At dahil po sa pagsunod niya, anong nangyari? Naligtas po ang kanyang pamilya. Sabi ni God kay Noah, Noah, gumawa ka ng isang ark. Kasi magpapadala ako ng isang bagyo. Magkakaroon ng isang bagyo. Sabi niya, sige Lord, susunod ako sa inyo. Because of his obedience, ano pong nangyari? Pamilya lang po niyang naligtas sa baha. Makikita po natin, mga kapatid, again, minsan, listening is not just enough. The question is, are we obeying? Si Joshua, mga kapatid, he obeyed God and led with courage. Hindi lang po ang bayan ng Israel, pero primarily ang kanyang pamilya. Ano pong sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Ang sabi po ni Joshua sa bayan ng Israel, pumili kayo kung sinong sasambahin nyo. Kung gusto ninyong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, wala akong pakialam dyan. It doesn't matter. Basta ako at ang aking pamilya ay susunod at sasamba sa ating Panginoon. Nakita po natin mga kapatid, because of obedience, nakaranas po ng kaligtasan ang pamilya. Ganon din po sa atin, bilang mga mananampalataya, bilang isang Kristiyanong pamilya, ang tanong po sa atin, are we obeying God? Are we obeying the Word of God? Are we obeying the commandments ng ating Panginoon?
Nabubuhay po ba tayo at binubuo po ba natin ang pamilya natin ayon po sa salita ng ating Panginoon? Mga kapatid, sana po makita natin yung importance po ng salita ng Diyos sa ating pamilya. Kaya alam niyo po, napakaganda po talaga na yung family po natin, every day, not just every Sunday, sama-sama po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Personally, family worship, alam niyo po, wala naman po tayong ibang pundasyon sa ating pananampalataya kundi ang salita ng Diyos. Kaya sana po yung mga anak natin, dinadala po natin sila sa salita po ng ating Panginoon. Alam niyo po yung mga bata ngayon matatalino. Tama po? Ang dami pong alam ng mga bata ngayon. Ang tanong, maalam din po ba sila sa Bible? Kaya nga po nakakatuwa, may yung ating pong church nag-offer ng help. Diba? Pag Sunday, papuntahin niyo po ng mas maaga ang mga anak ninyo, alas 8. Tama po, Ninang, no? 8 po. Meron po silang junior worship. Bago po ang pananambahan natin mga adult, sumasamba na po sila doon. Nag-aaral na po sila ng salita ng Diyos. Napakaganda po na pundasyon po ng ating mga anak kaya ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dito po makikita natin, dapat po bilang mga Kristiyanong pamilya, tayo po ay obedient sa salita po ng ating Panginoon. Pangalawang bagay na makikita po natin dyan mga kapatid, dapat po ang family natin ay form sa pamagitan po ng wisdom ng ating Panginoon, ng katalinuhan. Again, ang sabi po doon ni Jesus Christ, yung matalinong tao, itinatayo niya ang kanyang bahay, ang kanyang pamilya, sa isang matatag na pundasyon. Tingnan niyo po yung term na ginamit doon, wise man. Isang matalinong tao. Alam niyo po, ang dami-dami na po natin pwedeng matutunan sa mundo ngayon. Tama po? Ang dami na pong wisdom na ibinibigay ng mundo. But at the end of the day, ang wisdom pa rin po na pagkukuha na natin ng lakas ay ang salita po ng ating Panginoon. Ano pong sabi ng Bible? Ang sabi po ng Bible ay ganito, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Nakita niyo po, ang pagkakakilala, ang banal na takot sa ating Panginoon, ang simula daw po ng tunay na katalinuhan, ng karunungan. So kung gusto po natin na magkaroon ng wisdom bilang isang family, kailangan po rooted tayo sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, everyday we need wisdom. Bakit? Kasi ang dami-dami po nating mga desisyon na ginagawa sa buhay. Ang dami-dami pong bagyo ang dumadating sa buhay natin. At kapag dumating po yung mga bagyo na yon, mga kapatid, ang tanong sa atin, are we wise enough to handle all the storms of life na pagdadaanan po natin? Kapag may mga pagsubok, pag may mga desisyon na gagawin, kanino po tayo humihingi ng karunungan? Kanino po tayo humihingi ng katalinuhan? Sa sarili natin, sa ibang tao, o sa salita po ng ating Panginoon? Alam niyo po, dalawang bagay po yung pwede natin pagkuhanan ng kaalaman o ng karunungan. Number one, pwede po tayo kumuha ng wisdom sa mundo. The wisdom of the world. At meron po, pangalawa, the best way na pwede po natin gawin ay ang wisdom po na nagmumula sa ating Panginoon. Pansinin niyo po, ano pong sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 19. Ang sabi po doon, for the wisdom of this world is foolishness with God. Nakita po ninyo? Yung kaalaman daw po, yung karunungan daw po ng mundo ay kamangmangan sa Diyos. Kaya ang tanong sa atin, kung tayo talaga yung mga Kristiyano, bakit ka umaasa sa kaalaman o sa karunungan na binibigay ng mundo? Eh kung yung karunungan na yun ay kamangmangan sa ating Panginoon. Ano po ang punto dyan ni Paul nung sinabi po niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19? Ang sabi po ni Paul dyan, mga kapatid, alam nyo, ang dami nyo pwedeng matutunan sa mundo. Ang dami nyong prinsipyo na pwedeng matutunan sa mundo. Pero ang tanong, kanino rooted yung authority na meron kayo sa inyong buhay? Ang authority ba ninyo ay ang salita ng Diyos? Ang katuruan ng salita ng Diyos? O ang mundo? Alam niyo po, ang dami na natin talaga makikita ngayon. Manood lang kayo ng TV. Di ba? Ang dami na po ngayon mga lecturers sa social media. Diba? Recently, sumikat pa si Lance, diba? This is Lance. Diba? Alam mo ba? Oh, dahil po natin pwedeng matutunan. Nandiyan sila Kuya Kim. Diba? Pwede nating matutunan yung mga bagay. Hindi ko pa sinasabi na mali yung mga tinuturo nila, mga kapatid. But again, sabi ko nga po sa inyo, ang dami nating pwedeng matutunan sa mundo. But at the end of the day, ang tanong po sa atin, saan po ba rooted yung ating pananampalataya?
Saan po ba rooted yung ating authority sa buhay? Sa mga nalalaman lang natin sa mundo o sa kaalaman po natin ayon po sa salita ng ating Panginoon? So mga kapatid, sabi ng Bible, ang tunay na kaalaman, karunungan, nagmumula sa salita ng Diyos. So sana po, bilang mga magulang, bilang isang pamilya, hayaan po natin na ang pundasyon po ng ating pamilya ay ang salita ng ating Panginoon. Sana po habang binubuo natin ang ating pamilya, habang pinapalaki po natin ang ating mga anak, nakikita po nila na ang binubuo po natin ng mga hollow blocks, ng mga bricks, ginagamit nating materyales sa pagbuo ng ating pamilya ay ang salita ng ating Panginoon. Anumang prinsipyo na ibibigay po natin sa ating tahanan, sana po galing po sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa po talaga minsan yung mga bata, no? Kasi sila po talaga, no, obserbahan lang din yung mga ginagawa po nating mga matatanda. Kwento ko po sa inyo minsan. Hindi ko pa lang kung nakwento ko na to kasi paulit-ulit na po yung kwento ko no? Minsan po, nagutom si Caleb. Nakwento ko na po ba yun, nagluto ng itlog si ate? Hindi pa, nakakatuwa po to bago to. Nagutom po si Caleb. Yung panganay po namin, Sofia, marunong na magluto. Itlog. Okay, so pinagluto po niya ng itlog. Tapos po nagmerienda. Hindi ko, merienda or kung dinner or what. Kasi ganito lang po sa akin ni Jack yun Tapos proud na proud daw po si Sofia. No? Sabi niya, Mami, you know what? Sabi niya, nagluto ako ng egg. Kumain kami ni Caleb. Sabi niya, I do it on my own. Sabi niya, proud na proud po si Sofia kasi hindi na po siya tinulungan Siya lang mag-isa, nagbukas ng stove, naglagay ng mantika, nilagay yung egg, medyo makalat, pero at least, nagawa po niya sa sarili lang po niya. Okay, sabi niya, Mami, you know what? Nagawa ko yan on my own. Sabi po ni Caleb, no ate, Jesus help you. Simple lang po no? Pero nakakatuwa, no? Minsan ganun po prinsipyo natin, Lord, kaya ko na ito mag-isa. Di ba? Pero i-remind po tayo ng mga anak natin na, no, you cannot do that kapag wala si Lord. Nakita po natin? So mga kapatid, ganoon din po sa family natin. Minsan nakala natin, Lord, kaya na namin to. Okay naman na kami. Christian family na kami. No, mga kapatid. We need Jesus Christ. We need the Word of God para po tumatag ang ating mga tahanan, ang ating pamilya. Dapat po ang pundasyon, dapat ang materyales po na ginagamit natin ay ang salita ng ating Panginoon. So unang bagay po mga kapatid, build your home on God's Word. Pangalawang bagay po, build your home around Christ. Okay? So dapat daw po, yung ating pamilya, binubuo natin na nakatayo po tayo sa mabuting balita ng ating Panginoon. Again, tingnan niyo po, balikan po natin yung verse. Verse 24 pa din. Sabi ni Jesus Christ, yung matalinong tao daw po, saan daw po niya itinayo ang kanyang bahay? On the rock. Ang pundasyon daw po ay ang ating Panginoon. Matatag na pundasyon. Verse 26, ang isang mangmang na tao daw po, saan daw po niya tinayo ang kanyang bahay? Sa buhanginan. Okay, sa buhangin. Kaya nung dumating yung bagyo, nasira. So dito mga kapatid, makikita po natin na ang ating pong pamilya, the destiny of every life and every family depends on our response to Jesus Christ. Mga kapatid, lagi ko na po itong sinasabi sa inyo, one thing that will determine everything is our personal relationship with the Lord. The same way with our family. If we want our family to be strong, if we want a family na talagang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, dapat po ang pundasyon nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba. Kung meron po dapat kasama sa pamilya natin, yun po si Jesus Christ. Hindi po natin dapat nakakalimutan na sa loob po ng tahanan natin, kapag kumakain po tayo, meron po dong invisible na upuan at kasama po natin ang ating Panginoon. Na tuwing nag-uusap po tayo sa loob ng tahanan natin, hindi po natin isipin na tayo lang yon. Present po si Jesus Christ sa ating family. Dapat po makita natin na napaka-importante po ng presensya ng ating Panginoon sa ating mga tahanan. Nalala niyo po yung unang miracle na ginawa ni Jesus Christ, ginawa po niyang alak yung tubig. Di ba mga kapatid, hindi pa po family yon, wedding pa lang. Pinakita na po doon na kailangan talaga si Jesus Christ sa pagbuo ng pamilya. Bakit? Kasi yung kinakasal nagkaroon ng problema, naubusan po ng
ng alak. Mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, kailangan nila yon. Kailangan nila sa celebration po nila yon. Naubos. Buti na lang nandun si Jesus. Bakit? Kasi kung wala si Jesus doon, nagkaproblema na po yung kanilang pamilya. Ganon din po sa family natin. Imagine niyo po kung wala si Jesus Christ sa family po natin at nagkaroon po tayo ng problema, ano po mangyayari sa atin? Ay, hindi, Pastor, kaya na namin i-solve yan. Hindi po, mga kapatid. We need Jesus Christ. Kaya dapat po, ang pundasyon po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Dito po, dalawang bagay po uli yung makikita natin. Una po, every family has a foundation. Alam niyo po, lahat po ng pamilya sa mundo, meron po tayong pundasyon. Hindi po natin alam kung ano, o hindi po tayo aware minsan kung ano, pero totoo po, may pundasyon po lahat ng pamilya. Pangalawa po, Christ must be the center. Ngayon mga kapatid, yung pundasyon po natin, depende kung ano po yung pinagkakatiwalaan natin. Tingnan niyo po yung picture na yan. Tingnan niyo po meron po tayong iba't ibang pwedeng maging pundasyon sa buhay. Una po, pera. May mga pamilya po, ang pundasyon po nila pera. Ibig sabihin po, yun po yung katatagan nila. Po, Pastor, okay lang kami, marami kaming pera. Kahit may problema, okay lang. Mag-pandemic, kaya namin yan. Marami kaming pera, yan ang aming pundasyon. Magkaroon ng sakit, meron kaming emergency fund. Kayang-kaya namin yan. May mga tao po, alam niyo po, ang family nila, ang pundasyon po pera. Akala nila, dahil marami na silang pera, masaya na po ang kanilang tahanan. Akala po nila, dahil marami na silang pera, okay na po ang kanilang bahay. Okay na po ang kanilang family. Mga kapatid, ang pera po, hindi po isang matatag na pundasyon. Iba naman po, success. Yung mga bagay na meron sila, credentials, achievements sa buhay. Yung iba, yung comfort nila. Yung iba, yung kanilang education. Yung iba po, yung mga traditions na meron sila. Yung iba naman, tao. Pastor, okay lang, kahit wala akong pera, marami namang tao nakasuporta sa akin. Ano yung mga tao, kaya po tayong iwanan yan. Hindi po matatag na pundasyon ng tao. Yung pagiging busy, yung social media, mga kapatid, iyan po minsan yung nagiging pundasyon ng family natin. Saan po natin tinatayo ang ating tahanan? Kung ang tahanan po natin, kung ang family po natin nakatayo lang sa mga bagay na ito, mga kapatid, napakahinang pundasyon po niyan. Anytime, yung pera po natin pwedeng mawala. Anytime, yung mga mahal po natin sa buhay, pwede po tayong iwanan. Anytime yung mga credentials na meron po tayo, pwede po tayong hindi itawid niyan. Pero mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, ito lang po, siya lang po ang pundasyon na maglalast. Bakit? Dahil ang sabi po ng Bible, hindi po tayo iwanan ng ating Panginoon. Hindi po tayo iwanan ng ating Panginoon. So mga kapatid, dito po makikita natin na kung meron po dapat talagang sentro, kung meron po talaga dapat pundasyon ang ating tahanan, ang ating pamilya, yun po ang ating Panginoon. At the end of the day, dapat kung meron po talagang last say sa loob ng tahanan, it's Jesus Christ. Iba, minsan kasi nag-uusap tayo, sino ba bang last say sa tahanan? Si mami o si daddy? Ano po, hindi po si mami tsaka si daddy ang last say. Ang last say po si Jesus. Kasi kami pong mga magulang, tayong mga magulang, si mami, si daddy pwedeng magkamali. Pero si Lord hindi. Kaya kapag gagawa po tayo ng decision sa ating family, let's say nagkaroon ng problem, nagkaroon ng conflict, kailangan gawa ng desisyon. Hindi po ang tanong, anong gusto ni mami? Anong gusto ni daddy? Anong gusto ng anak? Hindi po. Dapat ang tanong, ano bang gusto ni Lord? Nakita po natin. Bakit? Kasi tayong mga tao, may kanya-kanya po tayong bias. Isipin nyo na lang po ito, di ba? Kahit nga po sa kainan na lang punta kayo ng mall. Saan kayo kakain? Gusto ni mami sa Jollibee. Ay, mga bata gusto sa Jollibee. Si mami gusto niya sa Kenny Rogers. Si daddy gusto niya magkape lang, mag-Starbucks lang. Diba? Saan kayo kakain? Tanungin niyo si Lord. Lord, saan mo kami dadalhin? O po natin, saan ba yung pinakamainam? Hindi po kasi pwedeng tayo-tayo lang ang nagde-decide. At the end of the day, kung meron pong pinakamalakas na boses sa bahay, dapat po si Lord. Kung meron mo dapat na susunod, dapat po si Lord. Ano bang sinasabi ng Bible? Di ba? Minsan po, linggo ng umaga, sino po dito minsan nag-aaway-aaway pa? Di ba? Pagising niyo po isang pamilya, atid ba tayo ng church? Di ba? Si daddy medyo pagod. Si mami medyo busy. Mga anak tinatamad. Diba, alam niyo po kapag sinunod po natin yung gusto lang natin, hindi na po tayo makakarating ng church Alam niyo po kung bakit nandito kayo ngayon? Kasi gusto ni Lord. Amen po ba? Kasi kung tayo lang, lalo na po kanina pagising niyo, umuulan-ulan, ano pong masarap gawin? Matulog. Kung tayo lang, Lord, pwede ba, matulog na lang kami? Diba? Pero ba't nandito po kayo ngayon? Kasi gusto ni Lord. Ganun po yun, mga kapatid. Pag sinabi po natin na ang sentro ng ating pamilya ay si Lord,
ang pinakamalakas na boses po sa family si Lord. Kahit po pag nag-aaway na yung mag-asawa, pag nag-aaway po kayong mag-asawa, sino mas malakas ang boses? Yung lalaki o yung babae? Babae daw. Okay? Dapat po si Lord, alam niyo po kung bakit? Kasi kung palakasan lang po kayo ng boses mag-asawa, hindi po talaga maayos eh. Minsan kailangan po talaga natin manahimik. Pag sa loob po ng bahay may nag-aaway na, kailangan niyo po gawing manahimik, tapos pakinggan niyo po si Lord. Lord, ano ba kailangan namin gawin? Kasi kapag nagpalakasan lang po tayo ng boses, wala pong magkakasundo. Hindi po magkakaayos. Pero kung lahat tayo tatahimik at sasabihin natin, Lord, ano ba bang dapat namin gawin? Alam niyo po, sabihin lang ni Lord sa inyo, forgive. Diba? Lord, ang hirap-hirap na magpatawad eh. Diba? Kasi yung asawa ko, ganyan na siya lagi eh. Sabi lang ni Lord, forgive. Forgive. Lalakasan pa ni Lord, isisigaw pa niya. Minsan naririnig natin, hindi lang tayo nag-o-obey. Nakita po natin. So sino po dapat ang sentro ng family natin? Wala na pong iba kundi ang ating Panginoon. Again mga kapatid, alam ko po, pwede natin sabihin, Pastor, alam na namin yan. Pero sana ma-apply po natin. Yung nga ba sinasabi ni Lord dito eh, di ba? Alam nyo na to, narinig nyo na to eh. Pero ang tanong, ginagawa nyo ba? Si Jesus ba talaga ang pundasyon ng inyong tahanan? Sa mga desisyon po natin. Mga kabataan na nandito, when you decide, pupunta ka sa college, anong course? Tanungin nyo yung mga magulang nyo, iba-iba. Mami, ano bang kukunin kung course sa college? Gusto ni daddy, mag-doktor ka. Gusto ni mami, mag-artista ka. Diba? Ano bang gusto mo? Eh, ito gusto ko. Pag nalilito na po kayo, Lord, ano po bang gusto nyo? Saan po ba ako, Lord? Kasi dapat ang boses po ninyo ang naririnig namin sa aming tahanan. Ito po natin. So mga kapatid, dapat ang ating Panginoon ang sentro po ng ating pamilya. Hindi lang po natin basta sinasabi, pero dapat ito po ay ating isinasagawa. Mga kapatid, a Christ-centered home is not one with Bible verses hanging on the wall. Sino po dito may ganon? May mga verses kayo sa pader ng bahay nyo. Okay? Hindi po yun ang sukatan na pagiging Christ-centered family. It is where Christ rules the hearts of those living inside the wall. Masasabi po natin na ang ating family is Christ-centered kung ang ating Panginoon po ang naghahari sa puso ng bawat isa. So dapat mga kapatid, we should build our house, our home around Jesus Christ. Why? Because He is the center of our family. And lastly po mga kapatid, we should build our home for the storms. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, ito hindi po natin ito namamalayan ha. Pero ang totoo, ayaw naman natin mangyari na may mga bagyo sa buhay. Pero pasinin niyo po ito ha. Kapag ang isang gusali po tinatayo, ang laging sinasabi po ng engineer, ng architect ganito, kahit ganito kalakas na lindol, kayang harapin yan. Diba? Kapag nagtatayo po tayo ng bahay, ang iniisip kagad natin, pag may dumating kayang bagyo, kakayanin ito. Nakita po ninyo? So ibig sabihin mga kapatid, ganito po yon. Nung sinabi po ni Jesus Christ na meron daw pong bagyong dadating, ang paalala po niya sa atin ganito, siguraduhin nyo na yung tahanan na binubuo nyo, kayang humarap sa bagyo. Bakit? Kasi hindi po natin maiiwasan ng bagyo. Okay po? Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag niyo isipin na ang buhay pamilya, puro saya lang. Hindi yan yung parang, di ba nung pag may nagpapakasal, tapos binibigay nila yung mga promises nila, parang walang magiging problema eh, no? Alam niyo, ilang beses na po ako nagkasal, ang dami ko nang kinasal. Lahat po ng sinabi nila, nakakakilig. Diba? Parang sabi ko, grabe yung lahat ng mga kinakasal, lahat ng mga pangako nila, ng mga vows na binibigay nila sa partner nila, sa future family nagbubuin nila, parang walang problemang darating. Diba, hindi pong gigising ako ng maaga para ipagtimpla ka ng kape, di ba? Totoo po ba may gumagawa pa nun? Diba? Paano pag dumating yung panahon na pagod ka na? Diba? Sabi nila, mamahalin kita kahit ganito ka. Diba? May ganun pa ba ngayon? Diba parang minsan, sobrang ang ganda ng pagtingin natin sa buhay na parang walang mangyayaring masama. Okay? Na parang fairy tale lang lahat. Na parang, ay wala, basta magiging masaya ang family namin. Basta magiging maayos ang family namin. Hindi po. Dito po, hinarap tayo ni Jesus Christ sa isang katotohanan. Mga kapatid, siguraduhin nyo na yung family ninyo handang humarap sa bagyo. Bakit? Kasi merong darating na bagyo. Sigurado po yun. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus Christ. Yung matalinong tao, nagtayo ng bahay. And then pagdating ng verse 25, dumating ang ulan, dumating ang baha, dumating ang hangin, hinampas daw po ang bahay. Makita po ninyo? Hindi po to optional ha, sabi ni Jesus Christ. Pero hindi daw po nasira yung bahay na yon. Verse 27, ganun din. Yung mangmang,
nagtayo ng bahay sa buhanginan, dumating ang ulan, ang baha, umihip ang hangin, tinamaan ang bahay, nasira. Nakita po natin, 2 houses, isang bagyo lang. Pero dalawa po ang naging resulta. Yung isa, buo pa din, yung isa, sira na. Ano po pinapakita ni Jesus Christ? Ilang bagay po. Una, ang bagyo po, certain yan. Huwag niyo pong isipin na ang buhay family o buhay pamilya laging masaya. Huwag niyo pong isipin ng family life, walang problema. Hindi po. Okay? Lagi pong merong bagyo tayong kakaharapin. Kaya napaka-importante po ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, faith doesn't keep us out of the storm. It keeps us standing in the storm. Hindi po sinabi ni Jesus Christ na manampalataya kayo sa akin at kapag nanampalataya kayo sa akin, wala nang bagyong darating. Hindi po. Ang sabi ni Jesus Christ, manampalataya kayo sa akin para kahit gaano kadaming bagyo ang dumating, nakatayo pa din kayo. Yun po ang pananampalataya. Hindi po tayo iniiwas ng pananampalataya sa problema. Hindi po tayo iniiwas ng pananampalataya sa gulo. No! Nananampalataya ka, nandiyan pa rin ang problema, nandiyan pa rin ang gulo. Pero dahil may pananampalataya ka, you can stand up. Kaya mo pa rin tumayo kahit sa gitna ng mga pagsubok ng gulo po na yan. So mga kapatid, ang storm po, certain. Okay? At pangalawa po, makikita natin, ang storm, pinapakita lang po nito ang ating kahinaan. Pansinin niyo po mga kapatid kailan niyo po malalaman na butas na ang bubong niyo? Pag umuulan. Tanongin ko po kayo, kailan po nabutas yung bubong nyo? Nung umulan lang? Hindi po. Matagal nang may butas yung bubong nyo. Nalaman nyo lang na may butas nung umulan. Ganon din po sa family natin. Minsan nakala po natin yung family natin walang problema. Minsan nakala po natin yung family natin perfect. Kala natin okay kami. Pero nung may dumating na problema, nung may dumating na bagyo, it's a test from the Lord para malaman kung gaano ba talaga katatag ang ating pamilya. Nakita po ninyo, ang mga bagyo po sa buhay mga kapatid, yung mga pagsubok po sa buhay, hindi po yan ang nagiging dahilan ng weakness natin. No, pinapakita lang po ng mga bagyo sa buhay yung tunay na weakness na meron po tayo. Kaya ano pong sabi ni Lord? Ang sabi ni Lord sa atin, magandaan niyo yung bagyo. Nakakita na po kayo ng tao na nandiyan na yung bagyo, siya pa lang naglalagay ng pantapal sa bubong. Diba? Nakakita po kayo ng ganon? Diba, ang totoo nga po, ang ganda na nga po sa government natin ngayon, sa kalagayan sa Pilipinas, na predict na yung bagyo eh. Tama po? May papadating na, ano yung pangalan ng bagyo natin noong nakaraan? Ano po? Yapo? Meron na po ba? Ay, bakit naki-inday pa din ako? Si Inday po yung naalala ko eh. Meron na pala? Okay, so may dumating. Halimbawa, may dumating na bagyo. Tignan nyo po, i-announce po ng DOST Pag-asa. Okay? Parang ganito po yung suot nun eh. Pag nanonood sa DOST Pag-asa. Ganito yung suot nila. May paparating pong bagyo. Okay? Ilang kilometro na lang po. Okay. Pag nanonood po tayo dun, sabihin nila, di ba? O sa Tuesday, darating ang bagyo. Ano pong gagawin ng mga Pilipino? Wala ba ang Tuesday, maghahanda na? Wala pong matalinong tao na nandiyan na yung bagyo, saka pa lang siya akit ng bubong. Po? Bago pa dumating yung bagyo, maghahanda ka na. Kasi alam mo na, ay, naku, baka may mga butas kami. Di ba? Naku, baka yung yung pader namin, hindi niya kaya yung lakas nung baha, kaya papatatagin po natin yun. Nakita po natin, ang matalinong tao po, hindi po hinihintay ang bagyo. Ang matalinong tao, pinaghahandaan ang bagyo. Ganun din po sa family natin, mga kapatid. Asahan niyo po to, darating po yung problema. Kahit hindi niyo po hintayin yan, darating po ang problema. Ang tanong, naghanda po ba tayo? Kasi pag dumating na po yung problema, hindi po nito bibigyan tayo ng problema lang, pero ipapakita po nito yung weakness na meron po tayo. Kaya sana po, sa family po natin, talagang mapaghandaan natin yung mga bagay na to. Huwag niyo pong isipin na, Pastor, okay lang kami. Okay kayo ngayon, di ba? Sa family po, ganun lagi kapag masaya yung event, di ba? Subukan niyo po, family reunion, yung kainan. Parang walang problema dyan eh. Di ba? Parang walang nag-aaway na magpipinsan, di ba? Parang walang nagchichismisang magkamag-anak. Family reunion yan eh. Subukan niyo po maghiwa-hiwalay na yan, di ba? Tapos magkaroon lang ng problema, halimbawa, hatian ng lupa. Ayan, dyan na po, makikita niyo na yung totoong kalagayan ng puso. Di ba? Kapag family reunion, buo tayo.
Wala tayong problema, masaya tayo dito. Kainan, di ba? Ngitian, di ba? Parang ang proud-proud natin sa bawat isa. Pero nung maghahatian na po ng mana, nagkakalabasan na ng tunay na weakness. Nagkakalabasan na ng tunay na laman ng puso. Bakit? Kasi meron na pong bagyo eh. Meron ng susubok sa kalagayan po ng ating mga puso. So again, mga kapatid, ang sabi po ni Jesus Christ, darating ang bagyo. Ang tanong, ang pamilya nyo ba strong enough para kaharapin yung mga bagyo na to? Or papalabasin lang ng mga bagyo na to ang inyong kahinaan? Ang inyong kahinaan. Mga kapatid, storm reveals what peace often conceals. Again, minsan mapayapa, kala natin okay pa, pero ang totoo, pag dumating na po ang bagyo, yan po ang susukat ng tunay na kalagayan natin. Mga kapatid, tatlong bagay lang po tinignan natin. Okay? Ang family natin, dapat binuo po natin gamit materialis salita ng Diyos. Ang family po natin, dapat ang pundasyon ang ating Panginoong Hesus. At dapat ang family po natin, handa po sa mga bagyo ng buhay. A house built to last. Sana po yun po yung maging goal natin. Lalo na po sa ating mga magulang. Tayo po ang mangunguna dito. Tayo po ang magdadala sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ganito pong uri ng pamilya. Isang pamilya na hindi po natitibag kahit gaano kalaking bagyo pa'y dumating, kahit gaano kalakas na bagyo pa'y dumating. Isang pamilya na kahit maraming pagsubok, kaya natin. Bakit? Kasi po ang pundasyon natin, ang ating Panginoon. Ang materialis natin, salita ng Diyos. At nakahanda po tayo sa anumang bagyo ng buhay. Tingnan niyo po, dito po ako magtatapos. Balikan lang po natin si Noah. Mali lang po yung nasa picture. 8 po sila doon. Okay? Ewan ko ba kasi nung pina-generate ko po yung picture na yan, yan lang yung binigay na ano. Pero sila Noah po yan. Okay, 8 po silang naligtas ng baha. Tama po? Si Noah, asawa niya, 3 niyang anak, sa 3 niyang magulang. Sa tingin po ninyo ganito, let's say nung sinabi ng Diyos kay Noe na, Noe, gumawa ka nga ng ark, si Noe hindi po niya ginalingan. Let's say nung ginawa po ni Noe yung ark, ano lang siya, petiks-petiks, okay na yan, pwede na yan. Diba? May butas pa yung ark, Lord, okay na to Lord, tapalan na lang natin, masilyahan na lang natin, pwede na yan. Yung ginamit po niyang materyales, yung mga hindi binigay ni Lord. Kasi totoo po, sino po nagbigay ng materyales? Si Lord, di ba? Si Lord yung nagbigay ng mga materialis. Ito yung gamitin mo. Ayan niya. Ito yung mga pang tapal mo dyan. Si Lord po yung nagbigay nun. What if si Noah naging corrupt? Sabi niya, parang magandang uri ng kahoy ito Bili nga tayo ng substandard, palitan natin. Ano ba po? Let's say ganito po. Ginawa ni Noe yung ark, substandard. Hindi niya sinunod yung sinabi ni Lord. Gumawa lang siya ng ark, nag-obey naman siya, pero hindi niya fully sinunod si Lord. Gumawa siya ng ark na substandard. Tapos po, sumakay po yung family niya doon. Tapos dumating na po yung bagyo. Sa tingin niyo po, ano mangyayari sa ark? Malamang po, 100 days naglilimas sila doon Naglilimas, bakit? Malamang pinasok ng tubig, or baka nga po mamatay sila doon Bakit? Kasi kung substandard ang pagkakagawa doon sa ark, malamang masira. Ano po naging problem kapag ano po yung ginawa ni Noe? Hindi po niya inisip yung kanyang family. Bakit? Ang inisip niya kumita, ang inisip niya maging substandard, ang inisip niya magmadali sa paggawa ng ark, pero hindi niya inisip yung safety ng kanyang family. Mga kapatid, hindi po ganyan ang pinapagawa sa atin ni Lord. Ang gusto po ni Lord, gumaya tayo kay Noe. Pag sinabi ni Lord na gumawa ka ng ark, tibayan mo, galingan mo. Bakit? Kasi pag sumakay kayo dyan, makikinabang ka sa family mo. Tingnan nyo, kahit gaano kalakas na bagyo yung dumating, nabuhay po yung buong family ni Noe. Imagine niyo po, palagi ko po yun yung pinakamalakas na bagyo Nakaranas na po kayo ng baha sa Santa Maria? Diba? Nung dati dun sa bayan, diba? Ondoy, diba? Parang, pastor, hinatay isa sa mga pinakamalakas kasi kami po kasi normal lang yun normal. Sanay kami sa baha. Pero alam niyo po, eto palagi ko nakakatakot na baha to Nilubog po lahat ng bundok. Imagine niyo po kung gaano kalakas na bagyo yung dumating nun para lumubog mga bundok. Pero bakit po yung ark hindi nasira? Kasi po matatag. Kasi po ginawa ni Noe yung best niya para maging matatag po yun. Mga kapatid, ganoon din po sa family natin. Iba't ibang uri ng bagyo ang darating. May mahinang bagyo, may malakas na bagyo. Ang inihingi po sa atin, Lord, maging faithful kayo sa akin. At kung gusto niyo ng matatag na pamilya, dapat nakasakay kayo dun sa ark. Alam niyo po kung sino po yung ark natin? Si Jesus Christ. Wala na pong ibang matatag na ark na sandigan tayo bilang mga Kristiyano kundi ang ating Panginoong Hesus.
kung ang family po natin nakatayo sa ating Panginoong Hesus, kahit gaano kalakas na bagyo yan, mga kapatid, hindi po masisira ang ating family. Hindi po dahil magaling yung tatay, hindi po dahil magaling yung nanay, pero dahil matatag po yung ark na sinasakyan natin. Sino po yung ark? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ang paalala ko po sa bawat isa, if you want your family to last, make sure lahat po tayo nasa loob ng kalooban ng ating Panginoon. Kung paano pong si Noe, nasa loob ng arko, tayo din po dapat nasa loob ng kalooban ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless po sa inyo.